Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ayan, magandang hapon po at welcome po sa ating pong segment ngayon na ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. At yun po sa hapon ito, we are so pleased as well. Ayan, so yung ating pong makasama ngayon na hindi nyo po makasama, ayan, ay next week nyo po sila makita, next Sunday, ano po, sa mga pag-aaral muli. Ayan, so ngayon po, bago tayo magsimula, alam ko po na nagulat kayo, nagulat din po ako. So lahat po tayo nagkagulatan sa mga nanonood po sa hapon ito. It is gonna be an exciting segment again to learn the truth and the Word of God, na kung saan talaga ay maghihimay-himay tayo ngayon ng mga aral na kung saan napaka-timely, talagang napapanahon at paghahanda sa mga kapatid din natin na nanonood online. Pwede po kayong mag-comment, magtanong, at ang ating pong bisita ngayon ang siyang sasagot. So para po muna sa lahat ay babati po muna ako at ganoon din po sa makasama na hindi po namin kasama ngayon. Brother Fernando Camacho, ayan, naku, sayang naman, magpagaling ka po. Ganun po ka na, Brother Ray Moncada, nasaan ka na? Namimiss ka na rin nila. So ngayon din po ay kasama natin muli. Kayo po ba ay namiss niyo po bang ating bisita last week? Napaganda rin po ng talakayan naman talaga last week, ano po, at nakakatuwa makatama na nagigiting ang mga nagwagwapuhang kalalakihan, ano po, na nagbibigay ng mga paalala, patnubay para sa salita ng ating Panginoon. Para po walang mawala at wala rin naman pong maligaw, kundi tayo po ay magkakaroon ng tamang landas at liwanag po sa katotohanan. Ngayon po sa hapong ito, nais ko po ipakilala ang ating pong kasama ngayon na siyang lahat ay sasagot ng inyong mga katanungan. Itanong niyo po sa akin, si Kuya ang sasagot. Ipapakilala ko na po ang ating bisita, si Kuya Benny Filomeno. Good afternoon po, Brother Benny. Bati ka naman dyan. Magandang hapon sa iyo, kapatid na Sharon. Sa mga oras na ito, patuloy ang ating pagbati sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay. Mga kapatid, mga kaibigan, magandang hapon Pilipinas. At kung anong oras man sa inyo, diyan sa iba't ibang parte ng sanlibutan ito, ang pagbati po ng programa ng Ang Ayon sa Kasulatan ay patuloy na bumabati at nagpapasalamat sa Diyos. Sana po lagi kayo nasa mabuting kalagayan at laging nasa pagliligtas at biyaya ng ating Panginoon sa araw-araw. So muli, maraming salamat sa pagkakataon ito sapagkat ang ating Diyos ang siyang kasama natin ngayon at ipagkakaloob niya sa atin ang isang bagay na pakinabang para sa ikasisigla ng ating pananampalataya. Amen. Meron ka po bang nais mo nang batiin, Kuya Benny, bago po tayo magsimula, ano po, at sumagot ng mga katanungan ng ating mga kapatid? Ayan. Ayan. So, Brother Jesse Gonzalez, good afternoon po. Sister Sally Punsalan. Ayan din po. Ayan. Nanonood din po kayong lahat. Maraming salamat. Sister Kirma Kiriko. Ayan. Yasagio Olias. Ano ba ito, Brother Benny? Kilala mo ba? Alam mo ba yung maganyang salita? Yasas. Ayan. Mag-aaral na nga tayo ng ibang lengguwahe. Mas maganda, no? Pag-aralan yung mga lengguwahe natin. Maraming salamat yan, po. No? Ayan. Ay, Kuya Benny, nais mong ba tayo naggaganda at nagumaganda talaga na iyo pong kabiyak ng iyong puso? Pagbati patuloy sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatid. Siyempre, special, babatiin kita unang-una ikaw. Magkatabi tayo, no? Abot kamay ang pagbati. Siyempre, ang aking kapartner palagi, ang aking technical sa Nasusulat Ministry. Hanggang ngayon ay make-up artist ko muna siya ngayon. Kasi ang technical natin, naririto lang sa ating tabi. So, sa lahat ng mga followers natin, pagbati po ang aming pinapaabot po sa inyo, mga kapatid. Maraming salamat po at patuloy po ninyong sundan itong programang ito. Ayan, meron din po pala
pala si Icho Salute. Ayan, magandang hapon po. Sister Nenita Donoser po. Mami, kayo po'y magpagaling. Ano po, mag-ingat at huwag na mag-split ha. Kaingatan na yung pangatawan. Barry Cherry Corpus, ganun po. Ayan, sa mga kapatid pa natin nasa online. So, bago po tayo mag-umpisa, Kuya Ben, ako po muna ay mananala. Tayo po lahat ay sumama sa ating pong panalangin sa hapong ito. Mapagpala naming Ama sa langit, tunay nga pong ikaw ay dakila. Kaya Ama, sa hapong ito, Ama, binibigay namin ang inyong pong banal na papuri sa ipong dakilang pangalan. Nawa Ama, sa hapong ito ay samahan kami muli sa isang pag-aaral at puspusin kami Ama ng karunungan ng banal na espiritu sa magitna sa amin. Hindi po Ama, sa manonood, nasaan man sila ngayon, ipong banal na pag-iingat, ipagkalab sa kana at karunungan at kalinawan ng isip upang po ang makatotohanan po na maririnig na nagmula sa inyo ay maging ilaw sa kanilang mga pananampalataya. Maraming salamat din po sa isang pagkakataon makasama muli si Kuya Benny at ang ganun po ang makasama namin Ama na inyo pong mga ngaral ay pagpalain niyo po sila ngayon sa maghapong ito. Pagsamahan kami Ama, itong banal na patnubay itong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, so ngayon po, ayan, meron po muli. Ayan, so basahin ko na rin po muna, no? Then, Meva Ino, kaya nagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. God bless us all. Ayan, o, Kuya Ben, nababasa mo ba yan? Yes. Sige. Anong pangalan? Yan si Den Nueva No po. Enoch, tama ba? Yes po. Oh, mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. God bless us all. Ganun din po sa chosen vessel. Ayan, wow, God bless you all. God bless you po sa inyo na. So ngayon po sa hapon ito, Kuya Ben, ano po, ay tunay nga po, shout out po, Brother Jerry. Ngayon po ay talaga namang tayo po ay muling dadakot mag-aaral ng kanya pong mga propesiya. So it is very an interesting topic, mga kapatid, ano po. So kung kayo po ay nais magtanong o mag-share, mag-comment, kayo po ay malaya po. Basta po ay susunod po tayo sa standard po ng ating pong FB. Ano po, sa ating pong mga sinasabi upang hindi rin po tayo maka-offend o makasakit ng ating kapwa. Ano po, na nanonood ngayon at nakikinig sa atin. So ngayon pong ating topic ay medyo mabigat. It is about the three angels' messages. Talaga naman, ano nga bang tatlong pabalita na anghel? At gaano ba ito kahalaga ngayon sa ating kapanahunan? Kasi alam po natin na ang katotohanan ngayon talagang they are trying to they would try to stop, hindi po ba? Talagang ino-oppress nila ang katotohanan mula po sa mga kasulatan ng Biblia na kung saan marami na rin mga bansa ngayon ang hindi na po ganun kadaling kumuha ng Bible, Kuya Ben. Yes. Talagang they're trying to destroy the Word of God. Talagang kahit sa mga schools, they remove the verses, wala na pong prayer. Talagang ginagamit at natanggal na po ang kaalaman sa kautusan at ganoon din sa salita ng ating Yes. Panginoon. Ang ating mga aklat, mga sinisipi natin, mga nagagamit natin. Malaya po tayo sa Pilipinas, sa ibang bansa. Napakarami na pong mga bansa, even sa mga European countries po, na kung saan talagang they try to oppress now even the books ng Spirit of Prophecy. Kagaano ba kahalaga sa ating kapanahunan na maalaman natin ang tatlong pabalita ng anghel? At ito ba ay kailangan talaga nating ipamalita ngayon sa, di ba? It should be shouted, it should be proclaimed, it should be told to all the world about these messages na kung saan tayo ngayon sa ating kapanahunan, which we also believe, di ba, Brother Ben, Yes. talagang napakalapit na ng pagsasara ng pintuan ng awa. So ngayon, Kuya Ben, ano nga ba at gaano kahalaga ang pangangaral, pag-aaral ng tatlong pabalita ng anghel mula sa aklat ng Apokalipsis 14, Revelation 14. Kuya Ben, sa tingin mo ba, it is very important now to speak about the loud cry? Yes, makikita natin dito sa ating paksa tatlong sinugong anghel o pabalita ng tatlong sinugong anghel. Tama yung sinabi mo, Sister Sia, sa parting ito. Darating ang panahon o hanggang kailan tayo magkakaroon ng kalayaang maipahayag ang mga ganitong pabalita ng Ebanghelyo. Alam po ninyo, mga kapatid at mga kaibigan, ang Ebanghelyo ng kaligtasan ay maraming aspeto na mga dapat nating pag-aralan. Meron tayong tinatawag na basic na pag-aaral tungkol dito at meron din namang sinasabing yung isang mas mataas na level ng kaunawaan. At higit sa lahat, kapag pinag-aralan natin ang tungkol sa propesiya na nasa aklat ng Apokalipsis, ito, Sister Sia, ay nagbabadya ng isang bagay na malapit na tayo sa huling panahon. Totoo po. Darating ang panahon, alam natin, nagbabadya na ngayon na
maaring mawalan tayo ng kalayaang magpahayag ng mga aral. Kung ito ay simpleng pamamahayag ng katotohanan at meron namang nasasaktan, Totoo. maaring ito ay ipagbawal ng isang hinubog na batas upang ika nga, sabi nila, maiwasan yung sinasabing magkaroon ng problema sa moralidad at spiritual. Morality talaga. As far as ang mahalagang punto rito ay pabalita ng 3 sinugong anghel, ito po ay isang babala. Kaya mapapansin po natin, ihanda po ninyo ang inyong mga aklat. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14. Alam mo, Sister Sia, maraming nagkiklaim. Samantalang ang mga anghel na sumisigaw ng pangangaral ay sumisimbolo sa mga taong nangangaral ng Ebanghelyo. Maraming nagkiklaim, sabi nila kami yan. Sabi nila, yan ang aming iglesia kasi kami ay bumangon ayon sa hula. Alam mo, mamaya ng konti siguro may bibigyan natin pansin yung bahaging ito. Now, ihanda natin mga kapatid itong aklat ng Apokalipsis. Sister Sia, siguro mas maganda ikaw na lang bumasa. Sige po. 14:6 pagkatapos himayin ko yung susunod. Yan. So, Joshua, Revelation 14 verses, sabi nga ni Kuya Benny, na totoo po na kung saan sa panahon natin ngayon ay yung cancel culture, no? Bago po natin basahin, that nowadays when you speak against them, it's not really about the faith, but then you against moral standard, no? Na kung saan, lalo pa nga itong spiritual. When we talk the spiritual, it also talks about the morality. Yes. Yung moral ng isang tao, the dilemma alone, when they hear the word moralidad, talagang they will be cancel culture. Na kung saan talaga, lahat ng mga ngaral, even FB, even sa ano mo pong uri ng social media ngayon na atin pong ginagamit, at talaga naman magkakaroon ng pagpipigil sa kalayaan natin mag-spread ng pabalita. So talaga naman nagmamadali, tumuturi ng oras sa kung saan ang pamamalita ng ebanghelyo ng 3 anghel ng kanyang mga mensahe. Sa 14 po, verse 6, ano po nakalagay? At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. So, Pansinin natin yung talatang yan, Sister Sia, no? Ang ganda ng pagkakahanay ng pangungusap. Kagaya nga na sinabi mo kanina, yung pagsishape ng tinatawag nating batas na moralidad. Halimbawa, yung pagtugon sa moral obligation. Alam mo, darating ang panahon, Sister Sia, mga kapatid, alam ko sasang-ayon kayo. Darating ang panahon, yung isang pinakamataas na moral na sinasabi ng Biblia ay magkakaroon ng ibang definition ayon sa gawain ng kaaway ng Ebanghelyo ito, Sister Sia. Kasi kanina, no, nabanggit mo yung ating lipunan. Iba na ang takbo ng lipunan natin ngayon dahil sa kultura, maaaring nawawala na yung mga landmarks ng mga moralidad as well as the spiritual aspect. Halimbawa, kanina binasa natin dito. Tingnan natin ang talata. Sabi sa talatang 14:6, nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa nananahan sa lupa. Pansinin natin yung salitang may dalang pabalita na walang hanggan. Ibig sabihin, original, Sister Sia. So pag sabi ng original, may original, fake. oo. Pag sinabing original, merong peke. Iisipin mo yung salitang may original. Pag sinabing original, ibig sabihin sinauna, walang hanggan Opo. So, alam mo, pag sinabing ebanghelyo, madaling sabihin, oy, mangaral ka ng ebanghelyo. Nasa Biblia, nagdadala ng ebanghelyo. Pero sa puntong ito, mapapansin natin, very special yung salita dito ni Juan. Upang ibalita ang pabalita na walang hanggan. So hindi siya, hindi siya basta sino lamang. Yes. Hindi siya pwedeng sino lamang ang gagamit o mga ngaral at mag-claim na sila ang may dalang pabalita nito. May dalang everlasting gospel. Tama po ba ito, no? Na hindi pwedeng ibigay lang siya kung kanino lang na nagsasabi na ako ang anak ng Diyos, na ito ang pabalita. Kundi may orihinal na dapat nagdadala ng pabalita ng ating Panginoon. Kaya nga, masisiyasat natin kung sino ang magdadala nito at makikita mo sa taong yan nga ang dala kung ito ay original. Alam mo kasi kapag mistiso na yung aral, Sister Sia, mistiso na. Ibig sabihin, may halo ng itim at puti, ano? Oo, tsaka mapapansin natin maging sa aral kapag ito ay mistiso, na dadali ito, ibig sabihin nakapandadaya ito ng isang punto na
hindi niya nakikita ang isang kamalian, lalo na kung sugar-coated. Maraming ganun, Totoo po. So, pansinin natin yung salitang pabalitang walang hanggan. Pansinin natin, ang unang palatandaan ng nagdadala ng tunay na aral, pinasin natin kanina, merong tinatawag na walang hanggang pabalita. Hindi bago lang. Oo, Ibig wala. sabihin, walang hanggan, mula noon Ever since. hanggang sa hinaharap. Opo. Napapansin mo ba, Sister Tama Sia? po. Very napaka-prominente sa ating mga pandinig. Yung salitang, wala na yung matandang tipan na yan eh. Nasa bagong tipan na tayo ngayon. Di ba? Ito ay karaniwan, mga kapatid. Alam ko kayo nakaka-relate sa puntong ito. Bakit ginamit yung salitang walang hanggan? Pag sinabing walang hanggan, simula ng una, walang pasimula, hanggang sa inaharap, walang katapusan. Opo, everlasting. Samantalang ngayon, ang tinuturo, Sister Sharon, sinasabi dyan bagong tipan. Ay, hindi original ito. Totoo Hindi ito walang hanggan. Ikalawang punto, Sister Sharon, ang ganda nito. Ang sabi rito, ibabalita sa buong sanlibutan. Kung yung pananampalatayang iyan, lumitaw lang dyan sa Pilipinas, o kaya yung isa, lumitaw lang doon sa Pampanga, halimbawa. Sa Korea. O kaya, meron namang sa iba't ibang parte ng bansa, marami pa nagtatayo ngayon ng mga relihiyon. At dinadala din, di ba? Dinadala. Meron din ngayon, Sister Sharon, alam ko makaka-relate ka rito. Bagong sekta sa gitna ng mga sekta. Oo nga. Kailan yan lumitaw? Lumitaw Bago yan lang. dito sa tinatawag nating the postmodern The world. oo, So the hindi pwede modernism. kasi kung postmodern world, sabihin natin, lumitaw siya rito sa pagkakataong ito, hindi pa rin siya original. Bakit? May Biro mo, prepe. ginaya lang niya galing sa labas na pinasok sa loob na may dala ng original. So Sister Sia, bigyan mo ng comment Ayan. itong bagay. Totoo po, no, kasi we have the pre-modern and now the postmodern, no? Yes. Na kung saan they also claim na tama naman din naman ang paniniwala nung kanila at ganoon din ng kanilang mga pananampalataya. Pero yung sabi nga, no, the danger alone na pagkilala sa mga itong uri na kung saan tunay nga ba na may dala silang everlasting gospel. At kailangan bang kalimutan ang lumang tipan upang i-accommodate. Kasi ang problema po ngayon, the word accommodation, no? Oo. We accommodate, we want to be belong kasi alam natin na parang everlasting gospel naman, parang pwede naman gamitin sa tanang. Parang they believe, di ba, Brother Ben, na parang basta may Panginoon, may ganito, may ganyan, ay tama ito. Pero it's not about na yung ngayon, what is the truth now, should be coming from the past. Na saan nga ba nagsimula ang everlasting gospel na mula noon ay pinag-aaralan at sinisigaw ng tatlong anghel na kung saan hanggang sa ating kapanahunan. So Brother Benny, no, gaano ba madadaya o nakapandaya ba talaga yung mga bagong aral na kung sabi mo kayo na sa everlasting gospel at wala ng lumang tipan, gaano ka-danger naman o kadelikado ang pagpakikinig sa magandang uri ng mga usapin tungkol sa pangangaral ng katotohanan. Kasi very sabi mo sugar coated, no, ang sarap pakinggan kasi it would make them feel na they are Very belong. subtle, no? Oo. Oo. Napakasimple na parang pag binahanggan mo ay hindi pala masama ang Diyos. Ay napakabuti pala niya kasi kahit akong sinner, kahit anong ginagawa ko, tatanggapin niya ako. Basta naniniwala ako sa Kanya. Pero ang tanong, no, gaano nga ba kadelikado ang pakikinig sa mga itong nangangaral na nagkiklaim na sila ang may dala ng everlasting gospel at paano naman, Kuya Benny, malalaman natin ang tunay na nagdadala ng everlasting gospel? Alam mo, ang ganda ng katanungan mo na yan. Kasi alam mo, una ganito sa postmodern Christians, alam ko ang buong mundo nakakaunawa, nakaka-relate. Kung magkamisa, nagtatanong sila, Sister Sharon, ano ba yung postmodern na laging binabangkit kapag tayo ay nagtatalakay sa puntong ito? Now, ganito gaano siya ka-danger? Sa ilalim ng makabagong sistema, maraming sumasang-ayon dito, Sister Sia, sa bagay na ito. Kasi very appealing, napaka-subtle, tsaka napaka-compassionate ang mga approach nito. This is very philosophical. Now, ganito, nais nating dalhin. Paano siya nakakapandaya? Sa ilalim ng makabagong style of mastering friendship evangelism, nauso ito sa pangunguna ng mga sinasabi nating bilong na mga tao sa mga intellectual, mga brilliant. Yan ang sabi nila. Pero lahat ng karunungan, lahat ng katalinuhan, maging sa pag-approach, pagdadala ng mabuting pabalita, ang Biblia, Sister Sharon, hindi tayo iniwan sa isang madilim na lugar para maligaw tayo. Hindi pwede. Ibibigay talaga kasi pwede tayong makonfuse. Pero ang Biblia, hindi siya tahimik dito Tingnan mo nauso ngayon yung sinasabing master of
friendship evangelism. Yeah. Alam mo saan ang galing ito originally? Kung kilala natin yung founder ng isang pananampalatayang protestante, ito yung the Quakers, No, the founded by George Fox. Kung hindi mo natatanong, Sister Sia, yung George Fox existing ngayon, George Fox University, Opo, existing ngayon yan. Mag-aral ka ng doctorate dyan, masteral, ba, magandang paaralan yan. Alam mo, itong Quakers, kilala sila sa pagsasagawa ng tinatawag na mastering o pagsasanay paano ang pakikipagkaibigan gamit ang evangelism. Totoo po. Oo, ngayon nakakapasok yan sa mga protestanteng simbahan at nai-apply nila. Natutuwa sila kapag nag-experiment sila, nawiwi nila Opo. ito. Now, tinan mo to, Sister Sharon, meron dalawang salita na kanilang ginamit. Dapat daw i-apply para maging matagumpay ang approach ng evangelism. May dalawang bagay na nais kong banggitin. Belongingness tsaka believing. Pansinin niyo mga kapatid, yan dalawang yan. Opo. Belongingness, Believing. believing. Ano sa Tagalog yung believing? Paniniwala? At Yung belongingness, yung pakikisalamuha, pakikisama. Alam mo itong bagay na ito, ang sabi nila, para daw magtagumpay tayo, papaano tayo magiging belong sa kanila kung ibang kanilang paniniwala? So ang gagawin nila, magi-step down. Yung doktrinang hindi kayang tanggapin ng kanilang aaralan, aalisin nila yun, i-eliminate. Opo. Ang tawag doon ay compromise. Napansin mo? So yung belongingness na yun, magtatagumpay sila, they Through are compromising. belong each other, di ba? Ngayon, yung believing, yung paniniwala, step down sa kanilang paniniwala para makapasok yung goal ng belonging. Kaya maganda yung katanungan mo, papaano natin makikita ngayon ang tunay na mangangaral at ano ang kanilang ginagawa para maapektuhan itong Totoo. layunin ng tatlong sinugong anghel. Maya-mayang konti, bibigyan natin ng din ito. Back to you, Sister Sia. Ayan, tunay nga po na kung saan nakita natin, no, na ang sanibutan talaga ngayon, they want to be belong. They don't want to be Yes. peculiar and they don't want to be called na strange and kakaiba. Yes. Kaya nakakalungkot lang because of our belongingness, we compromise. Yes. So, alam natin na ang katotohanan sa tatlong pabalita na angel, sa una pa lang, no, the gospel alone, sa tang gospel, it is the true gospel. Sabi mo nga na may fake na nangangaral na kung saan may dala din naman pabalita. Pero ang tanong ng klaseng pabalita kung hindi na kung saan ang ating katotohanan talaga ay mako-compromise because of belongingness and friendship. Nakita ko nga po yung Brother Benny, may isa pong documentary no, kung gaano ka-powerful pala ito. Na kung saan when they started the word friendship, talagang feeling belongingness, talagang hindi sila aalis sa pananampalatayang ito kasi Yes. they belong. Na Exactly. walang mag-ano sa kanila, walang magsasabi na mali ito. Basta itong paniniwala natin about love of Christ, about Jesus Christ, about God is love. Ito lang siya, walang kahit na anong mga bagay na pwedeng makasakit sa kanila pagdating sa kanilang emotion. Yes. So sa compromising also is about moral and emotional stability. Very so strong nakalungkot yan, po. O sobra po kasi kahit sa tingin ko po kasi pagdating na ng social and emotional, Ayun na. kahit anong turo ng everlasting gospel, pero pag emotion ko at yung social dilemma na hindi ako tanggap at masakit ang mga aral, ay talagang I would go out and I would go to a church, sabi mo in the middle of the church na magsasabi na belong kayo dito. Na nakalungkot yun, Brother Benny. Is it also ba kasama rin sa friendship ng evangelism na hindi na tayo tumatawag ng mga pastor, but then we prefer calling them friends, bro, and coach? Is it also part of... Quality kasi yan eh. Opo. So, kasama rin ba siya? Yes, kasama ito, Sister Sia. Mabuti nabanggit mo yan kasi minsan may nagtanong sa akin, siguro nanonood yung ating mga kapatid ngayon. Actually, Sister Sia, mabanggit ko, magparenthesis ako dito. Marami mga questions regarding sa mga katawagan na yan sa ilalim ng equality. Alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, maganda yung pasok ng Sister Sharon. At least nakikita ng buong nanonood ngayon itong ating tinatalakay sa kasalukuyan in application dito sa Three Angels Message. Tingnan nyo mga kapatid at mga kaibigan, yung katawagan ng isang sabihin natin nasa ilalim na siya inaaralan. Ang tawag dito ay discipleship. Opo. Pag sinabing discipleship, isa kang estudyante, nag-aaral, pag natuto, magiging masunurin doon sa sinasabi na nagtuturo sa iyo. Kaya discipleship. Sa punto na yan, meron silang tinatawag na para magkaroon sila tinatawag na equality. Para ma-master yung sinasabing belongingness. Dapat ikaw walang mataas, walang mababa.
Kung pastor ka, hindi kita tatawagin pastor, kundi ang tawag ko sa iyo ay coach. O kaya ay, minsan nga si Kristo, tinatawag lang nilang, Bro. imbis na Jesus Christ, bro. Bro. O kaya Brother Jess. O mga kapatid, siguro meron kayong napapakinggan na ganyan. Maski nga yung God the Father, kapag sila nananalangin, ang tawag nila Daddy. Opo, oo. Pero sa Biblia, walang ganon tinuturo. Now, sa puntong ito, mga kapatid at mga kaibigan, magandang maunawaan natin na ang sistemang ito ay ibinigay sa atin ng Biblia para makaiwas tayo, makalayo, sapagkat ang banal na espiritu na ating pinapanalanginan, hindi niya tayo pababayaan at lagi niya tayong dadalhin sa buong katotohanan. Sa ilalim ngayon, nang sabihin nating problema ng maraming Protestant church, actually, hindi lamang yung church natin, Totoo po. Sister Sharon. Marami na po yung mga conservative evangelical, Wala mga nang conservative ngayon. Yes, yung nasa ibang punto ng kanilang mga reklamo na nang pumasok ang postmodern philosophy sa loob ng maraming mga protestante. Alam mo, Sister Shia, naalaala ko lang, meron tayong katawagan ngayon sinasabing the emerging church movement. Bago natin bigyan ng highlight yung tunay na aral, nais kong iparating sa mga kapatid sa isang kaisipan. No? Magparenthesis lang ako dito. Sige. Yung emerging church movement, Sister Sharon, ay komposisyon ng, hindi ito bagong church. Ha? Totoo po. Ito ay isang kilusan ng iba't ibang relihiyon, particular from the what? From the Roman Catholic Church and from the Evangelical Church. Nagsanib puwersa sila at kumolekta sila ng maraming mga educator, karaniwan sa kanila, And magagaling na leaders and psychologists, pastors, opo. magagaling to, mga scholar Totoo ito. po. So bumubuo sila ngayon ng isang paniniwala para makapag-emerge sila at magkaroon ng equality. Kaya yung larawan ng katawagan na sinasabing coach lang kita, brother lang kita, yung mataas mong posisyon na pastor, walang tawagan na pastor. Yung suot mo, kung naka-short ka, mag-short din ako. Hindi ako magsusuot ng todo forma kasi equality Pantay tayo. tayo. Alam mo ba, Sister Sharon, dyan din pumasok yung tinatawag na yung women ordination equality. Pagpasok Pantay-pantay. at paglago nito, mga kapatid, papunta ito sa LGBT kasi equality. Opo. Naku, marami tayong pag-uusapan. Pero back to you muna, Ayan. Sister So, ayan Sharon. po siguro isang segment po, isang topic po muli yan, about that. So, when it gets to emerging churches na rin, Mother Benny, kasi I also saw some documentaries also, Yes, yes. that nowadays, the Catholic Church actually, they are creating one church. Na kung Yes. saan there is no Protestant, there is no Catholic, no Christian, but then one church as one. Kasi it is the fruit of belongingness, the fruit of acceptance, the fruit of equality that no one should be higher, but then everybody must be welcome. At nakalungkot lang, this church will also be given to us this coming few years. Talagang nag-create na sila ngayon. Sabi nga po, if you can see also Economic Forum, kasi I love watching po, Kuya Benny, magat na may Economic Forum, kasi sa Economic Forum po talaga kasama Yes. lagi ang religion. Yes. And I don't understand bakit sa Economic Forum lagi may kasamang religion. And they said it's about combination of all as one. So ang malungkot nito kasi lahat ng religions na mga leaders na may dalasan ng pabalita na kiniklaim nila until now, pero they are now in emerging churches na kung saan talaga yung mag-accommodate ng walang kakaiba, kundi lahat ay pantay-pantay at lahat ay nirerespeto ng walang pagtingin na mas mataas o mababa. At even Christ and God ay dapat daw po ay halos kapareho lang din nila. So nakalungkot po when it comes to emerging churches talaga, marami pa ring madadaya, lalo kapag maraming sama ng loob. Ang nakalungkot lang, sabi nga natin, it's about the everlasting gospel na sa huling panahon talaga, kahit nga the very elect, Kuya Benny, no, ay madadaya. Paano madadaya ang even the very elect who also receive the truth? Na meron talagang paggabay at pagtanggap sa pabalita na may 10 utos na dala, may karunungan. Pero sa huling panahon, bakit madadaya sila? If they're also spreading the everlasting gospel, bakit even the very elect in the church, the chosen church alone, the remnant church, will also be deceived. Yes. Ibig sabihin, Kuya Ben, ang gantong uri ng pangangaral ngayon na namumuo talaga sa atin, no, hindi lang sa labas, mismong sa loob ng ating mga pagsamba, ng ating mga iglesia, ay talagang nakakapandaya. Kasi it must be very careful kasi even the very elect na nga, no, di ba? Pero madadaya pa rin. Ibig sabihin, ganun ba siya ka-powerful? Kaya ba nitong palitan ang katotohanan sa madaling paraan? Alam mo, Sister Shia,
as far as the Bible is concerned regarding sa mga pangungusap ng ating Panginoon, may binanggit minsan ng ating Panginoon, sabi niya, ang kanilang puso ay malayo sa akin, kahit ang kanilang bibig ay pinupuri ako. So, ibig sabihin, yung humanistic ideas, yung humanistic nakukuha dahil sa kultura, hindi dahil sa Biblia, kundi dahil sa kung ano yung gusto ng tao, doon sila. Kung ano ang popular, doon sila. Kung saan ang tao nakasandal, parang politika ba? Trend of- Kung saan sila, doon sila. Yung mga sugar-coated na yan. Alam mo, sa punto na yan, mapapansin po natin na ang salitang philosophy, as far as tinatakel natin paminsan-minsan yung salitang postmodernism, philosophy. Pag sinabing philosophy, alam natin, ibig sabihin ng philosophy, pinagsamang philia, love, and wisdom. Sophie means wisdom. Saan ka pa, Sister Sia? Parang pangliligaw to ng isang magarang lalaki na may magarang kotse, may ino-offer na malaking kayamanan, tapos ang ganda ng mata, blue eyes, tapos ang ganda pang kumanta. Alam mo ko, binabanggit ko yan. Sapagkat ito yung mga pangunahing bagay na nakapandadaya. Kaya sabi mo, yung mga elect, yes, pupuntahan din sila eh. Magtatry sila, mag-a-attempt sila na itry talaga na dayain. Samantalang yung mga elect, sabihin natin mga pinili ng Panginoon na nasa loob ng tunay na iglesia. Sa puntong ito, pansinin natin mga kapatid, kaya nakapandadaya because of being a common. Alam mo yung salitang common good? Common For the good, common good. common Christ, common church, common belief, para makapag-emerge, para maging equality. Kaya kung alin yung saan tayo magkakasundo, there is a truth behind. There is a truth. But in postmodern philosophy, there is no absolute truth. Wala nang katotohanan. Ang katotohanan kung alin yung mga sinasabi ng tao. May babasahin akong talata dito sa aklat ng Ezekiel, chapter 44, verse 23. Basahin natin. Ezekiel, chapter 44, verse 23. Ito ang ating mababasa. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipapakilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Ito na yung nawawala sa panahon ngayon. Yung landmarks ng mga kabanalan ay pinapalitan ng karaniwan. Mindset ito, hindi ito bigla, Sister Sharon. Hindi ito bigla. Ngayon, yung mga elect, alam mo sa Biblia, meron sinasabing even the very elect. Tignan mo natin, basahin muna natin yung talatang yun. Ayon dito sa aklat ng Mateo, chapter 24, at basahin natin dito sa pangungusap ng ating Panginoon bilang babala bago siya dumating. Ang sabi rito sa chapter 24, verse 24 ng aklat ng Mateo, ito ang ating mababasa. Sabi rito, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng dakilang tanda at mga kababalagan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Alam mo sa theological understanding, pagdating doon sa puntong pati ang mga elect, mga hirang dadayain. Alam mo, minsan meron tayong nabalitaan. Tingin natin elect siya eh. Pero bakit nawala sa pananampalataya? Nakita natin eleksya pero iba na itinuturo, iba na sa aral natin, di ba, Sister Sharon? Talaga, Pero alam mo, sa biblical analogy, may binabanggit dito na special. Sino yung special? Yung elect, dadayain pero hindi madadaya. Totoo po. Yan palang ibig sabihin ng genuine na elect. Kaysa doon sa binanggit natin kanina na merong nakita natin eleksya, naku, nadaya. Pero pag sinabing pati hirang dadayain, malakas ang loob ng pandarayang ito na pati yung nasa pedestal ng katwiran at katotohanan dadayain. Pero hindi sila babaksak. Bakit? Sila yung tunay na elect. Back to you, Sister Sia. Tama po, napakaganda po. No? Sabi niyo po kayo na sa ating binasa aklat po ng Mateo na kung saan talaga kahit pong hinirang, no, ay dadayain. Yes. Pero hindi naman sinabing dadaya. Oo. Di ba? Tama po ba to? Na kung saan, no, when you're very elect na nga, di ba? But they would try talaga. So it means, sa very elect na yan, so may na-elect, may very elect pa rin, di ba, Brother Yes. Benny? So may kita natin ang pandarayang ito sa pag-imagine mo, paglalagay sa pagkita ng malinis at ng marumi. Sa panahon natin ngayon, it's about diluted. No, yung kalinisan ng aral ay binibigyan ng maliit na
isang maliit na maling aral, diluted truth will also destroy the church in our time. Kahit maliit lang, ano? Opo, kasi Oo, kahit maliit lang. everlasting gospel Oo nga, no? will just be destroyed by a very little fake news. Di po ba? May mali lang matanggal dyan sa katotohanan na binabasa po ni Oo Kuya nga. Benny kanina at talagang makakadaya. Kasi it will, sabi nga, it's still about compromising. Sabi nga po, it is a practice na hindi lang siya biglaan. Yung paghiwalay ng karaniwan sa di karaniwan, pag-identify ng tama at ng mali sa mga karumihan at sa kabanalan. Sa panahon natin ngayon, ang banal ay hinahaluan ng kamalian. Pero ang sa Yes. tanungan no, sa atin, Para ang- maging common siya. Opo, para maging tama. Karaniwan, Masarap popular. pakinggan, di ba? Masarap kasi pakinggan pag masarap. Parang Oo kahit nga. gaano kapangit yan, basta masarap sa pandinig, akala natin ay tama. Na kung saan, mali pa rin in the last days sa kung saan, mali nga eh. Kahit gaano, parang cake, di ba, Brother Yes. Benny? Masarap, gusto mo lagi ng cake, ayaw mo naman na matatamis. Ayoko na masyadong diba? cake. Maganda lang siya tignan. Totoo po, pero ang cake, gaano man yan kaganda, pag nasobrahan niya ng yung yeast, Yes. mapait pa rin talaga Mapait pa rin yan. siya. At makita mo siyang masarap, pero totoo lang, may mali pa rin. Po. So, ang katotohanan kasi, totoo yan eh. Di ba, Brother Ben? Yes. Pero ang nakalungkot ng Brother Ben, yung nagdadala ng katotohanan na minamali para lang sa common good, for the benefits of all. Di ba? So, nakalungkot kasi ang mga tao ngayon, kaya Ben, sa ating talagang society, ang gusto nila lagi yung for the benefits. Yes. For the common good. The permissive society. Una parang kahit mali, basta common good siya, ay pwede. Yes. Kaya yun po ang ating pong pinagana kung saan napakalaga paano natin na-identify ngayon ang mali. So napag-aralan natin, no, when it comes to the wrong or false teaching, ngayon naman, Kuya Ben, paano naman ang karakter ng isang tunay at mga ngaral ng tamang katotohanan? Ayan. Alam mo, ang ganda ng tanong mo eh. Una, no, binanggit mo kanina yung common good. Bago natin basahin yung susunod na talata. Una, ang sanlibutan, mga kapatid, Sister Shia, nakatingin sa what is good, what is best, what is better, Yeah, that's what is best. right. Yes, Walang right. what is right. What is right actually not Pero alam mo, yung salitang truth, Opo. sa pag-upgrade ng lahat ng ito, hindi na pag-uusapan sa lipunan sa buong sanlibutan. Kaya pinababalik tayo sa Biblia. Now, ito na yung mga katotohanan na dapat makita at i-recognize ng bawat tao sa panahong ito bago dumating yung tinatawag na krisis o kaya yung babala kapag ka dumating, maihanda ng Diyos ang kanyang Bayan. mga tao, ang kanyang bayan. Basahin natin ang aklat ng Apokalipsis 14:7. Pakinggan natin sinasabi. 14:7 ng aklat ng Revelation. Sabi rito ganito. At sinabi niya ng malakas na tinig. Ito yung unang anghel ha. Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. O hindi tayo maniligaw, Sister Shia. Napakalinaw nung versikulo 7 para ma-identify natin kung sino ang nagdadala at ano-ano yung dala according dito sa everlasting gospel. Una, pag sinabing fear God, sa English kasi matakot ka sa Diyos. Opo. Ano ang salita na sinasabayan at ipinaliliwanag ng pangungusap na ito? Ano palagi ang karuktong kapag sinabing matakot ka sa Diyos? Alam mo, sa postmodern society o sa postmodern belief, ayaw nilang mapakinggan yung salitang ang Diyos nakakatakot. Oo, totoo. Kaya kung magkaminsan, galit sila daw sa mga teacher sa Sabbath school, sa mga bata, pag sinabing, "Shh, ka maingay," galit daw kagad totoo. kasi tinatakot daw, ang Diyos daw magagalitin. So mali yun kayo mga kapatid, yun, simple lang yun, nag-punchline lang ako para ma-remind kayo na merong mga nagko-comment na ganyan, na masyado daw mahigpit ang Oo, church kasi pag sinabing, galit, galit daw. So hindi mga kapatid, ano lang po yung filosofiya. Now, balikan natin, fear God. Ano ibig sabihin? Matakot ka sa Diyos. O tignan natin ang sinasabi ng Biblia sa Paano ba? Ecclesiastes 12:13-14. Tignan natin ang magandang sinasabi rito ni Haring Solomon dito sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verses 13. Ayan po. Babasahin ko na, Kuya Ben. Ako na basahin mo. magbabasa, di ba? Sige, basahin mo. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao.
Ayan. So, napakaganda po, no, Kuya Ben? Alam mo na, wala na yan, Sister Sia. Talaga. Fear God. Oo. Pagkatapos sabi, fear God and keep His commandments. Napapansin mo, si Satanas, minsan garapal siya, na magsabing, ang 10 utos, wag nang sundin. Pero, pagdating sa atin yan, halimbawa, tayo mga Kristiyano sa loob ng ating church, pagka mayroong isang pangangatwiran na hindi mahalatang siya ay tuwirang lumalaban sa 10 utos, ibang termino gagamitin niya. Ganitong salita. Ang hirap sundin niyan, Sharon. Ikalawa, wala naman nakasunod niyan kundi si Kristo lang. Totoo po. Unti-unti nang papasok, kaya panis na yan eh. Kasi Di ba? nawala na. Oo, nawala na yan. Binago ng Oo. termino. Pinako na sa krus yan eh. Ngayon, specifically, particularly sa Sabat, sasabihin, ang Sabat kasama 10 utos. Ang Sabat ngayon, spiritual na, si Kristo na. So, napakarami. Ang tawag dito, maski nung unang panahon, no, bago mag-1844, yung mga reformer natin, tinawag sila mga anti-Arminianism, mga anti-law. So mga kapatid, sa puntong ito, no, itutuloy ko, Sister Sharon, itong sinasabing 14:7. Pagkatapos sabi rito, matakot ka sa Diyos, magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Ano bang ibig sabihin na magbigay kaluwalhatian sa Kanya? Ang Biblia, hindi tayo iniwan talaga sa isang madilim, kundi isang liwanag. 1 Corinthians 10:31. Tignan natin ang sinasabi. 1 Corinthians 10, ang bersikulo ay 31. Sabi rito sa 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalawalwalhati ng Diyos. Napakaganda nito, Sister Sharon. Kaya palang Seventh-day Adventist, napakakilala, prominente pagdating sa mga pangkalusugan. Well, mahabang segment. Kasi kasama talaga ito po. Kasama talaga ito hindi sa ating siya ngayon. pwedeng i-single out na hindi siya kasama sa kautusan, ang kautusan ng ating kalusugan, no? Kasi imagine mo how when we fear God and how can you show, diba, to our God that we follow. Sabi nga, fear God and give glory by what? So sabi nga, no, kung saan anuman ang ating ginagawa, no, sa lahat ay kailangan uminuman tayo, kumakain tayo, ay gawin natin ito sa kaluwalhatian para sa pangalan ng ating Panginoon. So imagine mo, Kuya Benny, so kahit pala nangangaral ka ng everlasting gospel, pero hindi ka naman kumakain, o kaya taliwas naman sa 10 utos, ay wala palang everlasting gospel. So walang kaluwalhatian yan? Wala po. Everlasting death, ganon. Yes. Ay, so kasama po yan. So, napakaganda. So, Kuya Benny, ano pa po, no, sabi mo nga kayo na, so fear God, give glory. At ngayon naman po, so paano nga ba rin natin, no, bilang mga sumusubaybay, paano ba natin siya masusunod talaga at mabibigyan ng luwalhati ang ating Panginoon habang tayo po ay nakikinig sa hapong ito para po mabigyan tayo ng tips ni Kuya Benny. Napakaganda po na kung saan, kasi marami nga, sabi niya po kanina, marami namang tumatawag sa kanyang pangalan, di ba? Panginoon. Pero bakit hindi ako maliligtas? Kasi ito mga bagay na hindi natin nagawa o hindi natin ginawa para sa ikaluwalhati ng kanyang pangalan. Alam mo, Sister Sharon, ang mundo ay punong-puno ng kapilosopuhan, lalo't pagdating sa kinakain, pagdating sa kalusugan. Pero silang sinasabing, drink moderately. Pero sa atin ay total abstinence. Opo. No? Ano mang bagay ka na matuwid kung sumusobra ay masama rin. Tama rin naman. Kaya lang, saan ka lulugar kung ano yung standard? Halimbawa, sasabihin, kaunti lang nainom ko eh. Biglang ginano kasi lasing na siya. Kaya yung standard mo, saan? Hanggang saan yung pagpipigil? Kaya sa atin, total abstinence. Halimbawa, sasabihin natin sa puntong ito, yung mga nauusong mga pagkain ngayon, siyempre, mas ano na yan. Halimbawa, sinabi, yung baboy ngayon, hindi na kasing dumi noon. Kasi feeds na sila. Feeds na sila. Hindi na sila kumakain ng kung ano-ano. Kumbaga, culture na sila. Yung baboy na yun, hindi naman nabago yung pangalan. Baboy pa rin eh. Yung physiological system ng baboy, yun pa rin. Karumal-dumal pa rin siya. Pero alam mo, ang tungkol sa kalusugan, Sister Sia, kung ating pag-uusapan, mahabang usapin din yan. Pero sa health revolution, pinipeke din ito. Totoo po. May counterfeit din tungkol sa tinatawag na kalusugan. Halimbawa, yung kape. May nagtatanong, bakit nasa Biblia ba yung bawal magkape, bawal magsigarilyo, bawal uminom ng soft drinks?
Kaya daw soft drinks kasi may hard drinks. Pero doon sa soft drinks na yun, mas maraming namatay eh. Dahil sa sobrang tamis, ano? Very soft, killing me softly. Oh, slowly but surely, ayan. Mga may diabetes. So, ibig sabihin, Sister Sharon, Diabetes. napakagandang pansinin natin na ang health aspect, pati yung kabawalan kasama doon sa Leviticus 11, inihayag ng Diyos doon kung ano yung dapat kainin at hindi dapat kainin. Yun ay God's prescription. Para saan? Sa ikaka-glorify, hindi lang para sa ang buhay din natin ay magtagal din naman sa ibabaw ng lupa. Now, meron pa rito, Sister Sharon, sabi rito, 4 na pillar, na aral eh. Opo. Ang sabi rito sa verse 7, 14:7 ng aklat ng Revelation, at ang sabi rito, dumating ang kanyang paghatol. Judgment. Nako, minsan may nagsasabi, bakit kayo mga Adventist? Kayo lang ba? Pag sinabing Bakit Seventh-day maliligtas? Adventist, sanctuary, kayo lang Oo. marunong yan? Mga kapatid, wala tayong magagawa. Talagang pinagkalooban ng tunay na iglesia pagdating sa kaaralan tungkol sa sanctuary. Nakita natin ang pinakamabuti, pinakamataas at dakilang kahabagan ng Diyos. Nakita natin sa doctrine of the sanctuary. Opo. Sa doctrine of the sanctuary, pinipresent kung papaano namatay si Kristo sa krus, kung papaano niya tayo tinubos, kung papaano siya namamagitan nung pumasok nung 1844 sa most holy place. Ayon sa ating pag-aaral, Sister Sharon, ipinakita dyan na ang Diyos ay namamagitan sa pamamagitan mula sa tao at sa Diyos. Kaya sabi, the judgment has come. Dumating na po ang panahon ng paghatol. Lalong-lalo na specifically, noong 1844, ang tawag dito ay investigative judgment. Kaya yung tanong natin, Sister Sharon, sino ang may dala nito? Oo. Sino ang mayroong kaakibat na dala-dala ang mga katotohanan ito? Ika-4, Sister Sharon, para ma-enclose natin Sige po, itong sige. 4 na ito. Ang sabi rito, ulitin natin, 14:7 ng aklat ng Apokalipsis sa huling bahagi, ang sabi diyan, sumamba kayo sa gumawa ng langit at lupa, ng dagat, ng mga bukal ng tubig. Alam mo, kapag dumarating ang araw ng Sabat, Sister Sharon, naalaala ng mga banal na ang Diyos ay nagpahinga sa ikapito, binasbasan at kanyang pinakabanal. At dito ay isang salita ang mga narinig natin. Ang sabi, sumamba kayo sa gumawa ng langit at lupa. Sa puntong ito, makikita natin, itinuro ng Diyos ang paraan ng pagsamba at ang araw ng pagsamba, talagang malaking salita sa Biblia ito, ang paano sasambahin ang ating Panginoon. Mahalaga ang araw ng pagsamba. Kaya sabi niyo sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11, anong sabi doon? Remember the Sabbath day to keep it holy. Ang ganda ng mga talatang yun eh. At ang sabi, sapagkat ginawa ng Diyos ang langit at lupa, nagpahinga siya sa ikapito, kanyang binasbasan, Opo. Hindi lang siya nagpahinga. pinakabanal, Sanctified. Opo. kanyang ipinangilin. So mga kapatid, mga kaibigan, sa puntong ito, sinong pananampalataya ang nakita natin na may dala-dala nito? Naniniwala tayo na walang sumigaw ng ganitong pangangaral noong panahong 1844. Hanggang Kaya we strongly believe, Sister Sharon, na ito ang dala-dala ng unang anghel na pinadala sa atin ng Panginoon na makikita sa tunay na iglesia. Ayan, totoo po. No? Maraming salamat kay Ben. Napakalinaw po no, na kung saan talaga. Kasi hindi lahat ng mga ngaral ay dapat pinaniniwalaan natin. No? Sabi niya, we test every spirit. We test these people na kung saan totoo ba. Kasi ayaw nating madaya ang ating mga kapatid na ikinig ngayon sa hapong ito na kung saan ito ay pagbibigay liwanag. No? Ang tunay na iglesia, ang tunay na mga ngaral na may dalang pabalita, ito po ay may dalang katotohanan sa atin at kalinawan at kung sino sila sa hapong pong ito. It's very clear na ano po na kung saan they have to fear God, they have to give glory, they have also to worship Him, na kung saan siyang gumawa ng lahat. Pero kasi ngayon, Kuya Ben, no, na kung saan naisip kasi nila na ang creation, wala na. Naisip din nila na ang pagsamba ay isang very common na lang. Di ba? Na kung saan parang sa atin kasi alam natin the particular places, ano. Patotoo ba? Kasi may narinig din po ako na Yes. parang nasabi na sa pag-worship, ano, na parang pwede naman mag-worship kahit saan. Is it true ba that since God has given us the exact and the standard when it comes to the day to worship, and that is Sabbath day talaga, hindi, not any other day, but the 7th day talaga na kung saan He sanctified, He had in worship that day when He rested as well.
well. Pero ang tanong, Kuya Ben, totoo ba na pagsasamba natin, gustong-gusto naman nating sumamba, kaya sabi ko nga po na parang, why can't we try to go somewhere para sumamba? Maliban ng sa panahon natin ngayon that we have established churches, may mga churches na tayo, unlike before na kung saan sila abutin, they would spend time to worship, but they would build an altar. Ang kagandahan kasi noon, nagbibuild sila ng altar when they do and worship God during the time. Pero sa panahon natin, Kuya Ben, since we are into worship na rin, kasi ang pagsamba, hindi lamang talaga yung Yes. simbahan, but then God has given us now the exact places or places na rin na kasi establish yung mga churches natin. Totoo ba na pwede naman tayong sumasabat? Nandun ako, gagawa ko ng bagong place na magsasamba kami, magmi-meet kami sa gantong lugar. Halimbawa, palagay ko na, kasi gusto ko rin magpunta sa Kuya Ben, Yes. sa Starbucks. Gusto ko dun mag-worship. Pwede ba ako dun sa Starbucks? Diba? Kasi parang, kasi one time, of course, mahilig naman po pumunta doon not because of coffee. Gusto ko lang po nung ambience. Pero talaga na minsan maingay na rin pala siya. So, unlike before na tahimik po siya ngayon, may music na then people love, people talk. Is it conducive place po ba to worship? Saturday, na doon ako nag-worship kami. Dali ko yung mga anak ko. Is it normal ba or okay lang? Which I worship din naman. Kasi sabi naman, we can worship God anywhere. Hindi lamang doon. Parang I would go to big place, MOA. Gusto ko sa MOA magtayo ng iglesia. Mali ba siya o tama na parang it's about worship naman eh. Gusto ko mag-establish na parang di ba sa mga mega churches? Kasi meron din dito sa parang the Church of God. Po dito sa Robinson. Meron diyang church sila. So every Sunday, they would open the church for the people outside and they would give candies. O, papasok po kayo. Ang gagwapo nila, Kuya Ben. Ang gagwapo ng mga, at saka ang gaganda ng Mga mga usher. kapat. Oo, yung mga usher nila. Sa labas pa rin, sa matalang church natin, minsan wala nang usher. Di ba? Bahala ka pumasok. Bahala sa buhay mo. Pumasok. Sa kanila po hindi. Talagang ang gaganda nila, ang gagwapo pa. Yung usher po na talagang mababango pang tingnan. Sabi noon ako, matry kaya natin pumasok. So, kung ka po, ano gagawin mo dyan? May libre kasing candies, tsaka pogi. Ganyan. So, alam mo, parang, it is, halimbawa ako, nagtayo ako ng church ngayon doon sa MOA. Gusto ko sa MOA magtayo ng Seventh-day Adventist Church. Is it wrong? May mali po ba sa ganun? Kasi worship naman siya. I will go there naman to worship. Pero gusto ko nga lang, sa mas, elite kami eh. Mayaman kasi ako. Yes. Gusto ko doon dapat nasa mga matataas sa mga standard, di ba, Mommy? So, gusto natin sa mga sikat na lugar. Is it wrong ba? May mali ba doon? Sabi asking, no? It's about worship din naman. Alam mo, kapag diretso yung sagot natin, mali, baka may magko-comment na negative. Pag sinabi nating tama, may marong mga So, negative. based on the standard ng Bible Kaya, yan. ano ang sinasabi Oo, ng sa Biblia Bible tungkol tayo dito? po, oo. Alam mo, Sister Sia, ako matagal ako sa urban ministry, sa mga elite. It's been years no since then na nakita ko at naranasan ko mismo. Very comfortable pag nandun ka, lalo na kung ang Malamig, sponsor oo, ay medyo may mayaman. pera, naka-aircon habang sumasamba, nagkakainan kayo. Alam mo, yung leeg ko sumasakit, saka yung mga katabi ko. Alam mo kung bakit? Ini-expect nila kasi may mga darating na elite, mga Artista. taga-showbiz, celebrities, kaya pa na yan ganon. So habang nagsasalita yung pastor doon, minsan hindi Walang na siya focus, naiintindihan no? eh. So habang nagsasalita, ay merong mga palipat-lipat sa mga mesa, tapos may mga nagpapa-autograph kasi nandun yung mga celebrity. may picture-picture na-experience din ba? ko yan. At in fact, matagal ako sa gawain na yan. Pero ganito si Sister Sharon, mabuti na tanong mo yung bagay na yan. Kasi sa parte ng sinabi ng unang anghel, sa ika-4 na pillar doctrine tungkol sa Sabat, mahalagang mapag-usapan natin ito. Kasi kung magkaminsan, Sister Sharon, ganito eh. Halimbawa naman kung ang sagot natin hindi pwede, bakit naman meron pa tayong pagpupulong sa Araneta Coliseum, di ba? Meron tayong pagpupulong sa Astrodome. Minsan nagpupulong din tayo sa mall eh. Lalo kung makita natin maganda yung ambience. Pero alam niyo mga kapatid, ganito yan eh. Yung mga ganong pagkakataon, hinihingi po yun ng pagkakataon na kinakailangan doon tayo magpulong sapagkat maramihan. Di ba, Sister Sharon, natatandaan natin, especially yung speaker natin from General Conference, ang daming kapatiran. Dapat doon tayo sa Araneta Coliseum. O kaya doon tayo sa isang mall na medyo maginhawa, malaki, pero hindi natin intensyon na magkaroon ng tinatawag na, pwede ko bang gamitin yung salitang kapritsyohan? May simbahan naman ako dito.
dito, wag muna natin gagamitin yung kasi necessary talaga na doon tayo sa venue na yon. But, ako maganda yung tanong mo talaga. Halimbawa, meron naman simbahan dyan, bakit aalis ka? Pupunta ka doon sa Starbucks, pupunta ka doon sa mall, pagpasok mo pa lang doon makikita mo na yung mga agaw atensyon Gusto sa ko rin kabanalan ganun patungo sa common. Gusto rin Naranasan mo ba yan? practice Hindi tama po. Kasi, totoo, parang kasi yung nakita ko talaga, brother, na parang, wow, maganda naman. Pero, when I was in Starbucks, nababasa nga ako ng Spirit of Prophecy, hindi ko masink in. Kasi ang dami kong nakikita, di ba? Yes, Ang dami yung kong naamoy, ang dami concentration. kong makain. Oo. Parang, for me, it's not because I'm saying kasi worship Kasi worship means holiness. Yes. May paggalang sa ating Panginoon. So sa akin kasi parang, hindi ko masabing I am not into it, pero sa Bible talaga. Doon po ako na kung saan, nandun ka nakafocus talaga sa pananampalataya at na hindi ka madede. Sasabi nga po, no? It's about the dangers of being distracted. And you can see the worldly things in there. At imposible rin kasi Kuya Benny, nung nandun ako na hindi ko makita yung nasa paligid ko. And the temptation of buying and spending money kasi nandun na ako Oo, andun ka na Diba? Anong gagawin mo na andun ka na? Mapansin pa kita para sabihin, magkaroon pa ng mga negative na pumapasok sa isip mo. Alam mo, may talata sa Biblia. Magbibigay ako ng 3 talata sa Biblia na ang Diyos mismo nagturo sa atin. Una, kanina binasa na natin. Bigyan ng pagkakaiba ang common sa kaambanal. Opo. So that is very common kung pupunta ka doon sa mall. No? Now, bakit ka aalis sa church mo, pupunta ka ron? For anong reason mo? Sa bagay, may katiwiran din naman. Kung talagang valid yung reason, bakit naman hindi? Hindi naman natin sinasabing, uy, mali ka agad yan. Pero kayo makakaalam yan. Now, may babasahin akong talata. Sa 58:30 ng aklat ng Isaias, ito ang ating mababasa. Ito ay kilalang mga talata na. Sabi dito, kung iyong iurong ang iyong paa sa paggawa ng iyong sariling kalayawan, sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ng sabat sa kaluguran, at ang banal na Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hanap naman ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Yung iyong kalayawan, pagiging materialistic, at yung iyong magandang tanawin sa mall, dinadala mo sa araw ng Sabat, pumapasok sa isip mo yun. Ang sabi rito, sariling kalayawan. Hindi natin sinasabing sariling kalayawan yung magsamba ka doon kasi doon nakatalaga. But, gaano bang kahalaga? Emergency ba yun para pumunta ka tapos ipagpalit mo yung tinatawag na traditional, kaya pala yung salitang traditional, saka yung system ng traditional, ayaw nila, negatibo sa kanila ito. Pero saan ba talaga ang pagsamba? O di tanungin natin ang ating Panginoon Kristo. Sabi dito sa 4:16 ng aklat ng Lucas, ito ang ating mababasa. 4:16 ng Lucas sa gawi ni Kristo. Sabi rito, at siya ay napasa Nazaret na kanyang nilakhan. Ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Specific kahit church. po imagine mo, it was far. Malayo, no? Oo, so ito Talagang- meron talagang lugar para sambahin mo pa siya. Isa pang talata, tignan natin. Sa 23:3 ng aklat ng Levitico, ito ang ating mababasa. Nagbibigay ito, hindi lang suggestion, kasi ito talaga yung standard. Ang sabi rito sa 23:3 ng aklat ng Levitico, ito mababasa. 6 na araw ka gagawa, dadapwat sa 7 araw ay Sabat, sa takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag niyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. Ang kanilang tahanan mismo, Ay, ang siyang pwede. nagiging altar din at sanctuary, at merong specific na lugar, originally, ito yung sinasabing everlasting gospel, na hindi nagbabago kailanman. Back to na you. pagpupulong. Oo, Napaganda Sister po Sia. na sa Oo. the word pagpupulong. Yes, there's a specific pagpupulong. place talaga. Kasi I was just confused also one time when somebody told me, a minister told me na parang we went to one church po kasi, yung church na yung medyo on the process pa, no? Yes. Yung nasa infrastructure, pag-aayos. Tapos yung kanyang floor ay puro pa talaga graba. Oo. Siya, pinaka-heels kami. Yes. Nakaayos kami ng damit. Tapos simba ka. Tapos sabi niya, this church is not conducive for elite.
So napatingin ako sa kanya, sabi, alam mo, ang mga elite dito, hindi pupunta sa iglesyang ito, kaya hindi tayo makakuha ng mayayaman. Kasi pangit ng upuan, walang aircon, mainit, malikabok. Tapos may yung floor. So parang nasaktan ako. Kasi parang gusto niya sabihin na ang worship, kailangan convenience, kailangan conducive, kailangan karapat-dapat. Pero tingin ko, are we worshiping, are we just giving the comfortable life to the members Yes. para magpabinyag, para lang makapasa sa parang hindi to pupuntahan ng mga mayaman, kaya mahirap ang nakukuha natin eh. Is it, kasi masakit din pala, no? Yes. Kasi mahirap po ako, Brother Benny. Oo, so pareho parang tayo. ako naman kasi I'm not into comfort zone. Ayoko nga rin talaga. Mainit ang panahon, whether nakakalungkot talaga pag may walang sumisimba. Pero yung sabihin mo ng church na to, hindi to pupunta ng mayaman kasi tala mo yung floor, madumi. Kaya nagtayo kami sa mall. So, pwede, paano ngayon, hindi ko po rin masabi kasi parang we are giving compromising and easy life para sa mga members para gusto nilang kunin natin yung kanilang feelings. But then sa Binakayan po, sabi ng isang head elder doon, nagpunta sila sa isang village parang 2 weeks ago. Nagdala sila ng mga babasahin, ng mga para kumatok. Pinayagan naman sila ng guard doon sa elite area, no? Papagpasok doon, walang tao, Kuya Bennett, mga aso ang bantay at ang lalaki ng walls. Tapos may comment doon, nagsabi sa, ay bawal po kayo dito kasi private po ito. Sino ba kayo? Hindi, sabi na, mamimigay lang po kami ng trucks. Ay bawal po, wala po mga tao dito. They could be found na para magnanakaw. So, nakalungkot din pala mangaral, no? Pag sa ganun, kasi Yes. parang, you have to be presentable at ang hirap din pala paggilit to Benny. Kaya sa mall sila talaga. Mapipilitan kang maging mayaman kahit hindi. Sa suot, sa Feeling relo. mayaman. Yes, kasi matagal ako sa elite Looking ministry. okay po. Tsaka isa pa, Sister Sharon, ang naranasan ko, ito buhay na karanasan. Kahit kahapon, may nakausap akong dating nasa elite ministry. Pagdating sa mall, pagdating sa Rocks Cafe, kung Rocks Cafe yan, coffee shop, alam nyo mga kapatid, sabi ng kabataan nagtestimonya, at ako mismo, personal kong naranasan ito. Alam mo, bumibili sila araw ng Sabat. Hindi ka masamang bumili ng Comfort. araw ng Sabat Oh. kasi alang-alang sa mga tuturuan. Eh bakit natin dadalhin yung ating sarili sa lugar na mapipilitan tayo makipag-compromise? Di ba? Kasi parang, ano bang tawag doon? Pwede mong sabihin, wala tayong magagawa. Kailangan Given. bumili tayo kasi Oo. darating yung mga bisita. Totoo. At hindi ka magluluto kasi baka hindi na gusto yung luto mo. Oo. Kasi meron silang gusto nila pagkain. Ito, sabi ko nga, ang hirap din sa mga elite ministry kasi you have to pretend that you can. And Yes. you're capable of meeting them in a good place. Dapat restaurant, dapat tahimik, dapat medyo, syempre, kasi hindi sila maniniwala sa atin eh. Di ba kung sabihin natin ang pangat ng church mo, pumunta ako dyan. So, ito ba is a danger, no, when we put this compromising emerging churches na rin sa mga malls talaga o sa mga hotels. I'm not, referring to anything kasi nabasa ko rin po ito kahit po sa mga, hindi lang po ito problema ng Pilipinas, no, even in other countries na ito yung lumalabas talaga ngayon. Kaya nga emerging, Emerging. they are growing faster sa parang from the church, they would go out from our church and yet they would emerge using the church. Yes. Diba? Na parang ang hirap din kasi they are also bringing the name of Seventh-day Adventist pero ang hirap sa standard kasi papaano kung sabi mo nga yung before na nandun siya sa elite ministry tapos umalis siya sa urban ministry, ang hirap kasi pag nagtanong paano yung pagkakaiba. Kasi nawawala na, Sister Sharon, kasi look, mga kapatid, no? Maganda, mabuti, nabuksan natin itong pagtatalakay na ito. Originally, pinapractice natin according to the church manual. Halimbawa, isa kang elite na doon ka sa lugar kung saan doon ka sanay. Oo. Pero kapag ikaw ay nabautismuhan at tinanggap mo yung pananampalatayang Adventista, ikaw mismo, Sister Sharon, kung napakayaman mo, pero may katabi kang local church na mas komportable sa iyo na makarating every Sabbath day, doon ka ime-member. Pero sa ngayon, hindi na yun nangyayari. At isa pa, kasalukuyang nung panahong yan na aking naranasan, para maisama yung mga tinatawag na mga elite, nagtayo kami noon ng tinatawag na Class A Church, Class B, Class C. Nung panahong yun, medyo na ano pa ako, parang napapasama o nakikarried away na napakagandang tignan. Biro mo naman. Ba't ibang classes? Ako na nasa Class D o Class Z. Wow. Pagkatapos, all of a sudden, parang out of the blue, si Brother Benny, naging A. Class A Church, kasama sa church planning ng
ng Class A. So naranasan ko yun, kasama ko yung mga nasa showbiz, mga celebrities. Ako naman ang feeling ko, Sister Sharon, sa totoo lang. Celebrities na rin ba? Feeling ko, celebrities din. Kaya napipinto ko ngayon na sa Adventism, meron parang taga-showbiz ang dating. Parang ang Adventism ngayon, parang lumalabas, Sister Sharon, meron ding artista ng sabadista, Politika. broadcaster ng sabadista, politician ng sabadista. Alam mo yun, parang nawawala na yung pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Pero alam mo, Per nanalangin classes. kami nung kami mag-asawa, sabi namin, is there such a Class A, Class B, Class C? Kasi yun ang pinamulat ng mga mayayamang sponsor ng mga panahon na yan. Pero alam mo, it's been years now. Tinan mo, hindi nag-prosper. Bakit? Hindi kasi yan ang blueprint, mga kapatid. And God will never let the true church to be dissolved because of these emerging Yes. churches talaga. Kasi God will protect His true remnant church, Pero diba? trying hard pa rin, Sister Sharon. Alam mo kung bakit? O sige, wala na tayo sa Class A. Kahit yung Class C, wala na. Pero dito sa elite ministry, tsaka hindi natin nilalaban yung elite ministry, talagang kailangan natin yan. Pero yung mentalidad natin, natutokso concept. tayo, nagkakaroon ng conflict. Alam mo, maski nga sa Roman Catholic nagkukwentuhan lang tayo. May kaibigan akong isang pare. Sabi niya, I am a Roman Catholic. I am a priest, sabi niya. Alam mo ba, ang aming paniniwala, una, sabi niya, ang creation time, yung creation week, hindi talaga literal day yan. Yan ay 1,000 years. Para maalis ang Sabat. Opo. Ikalawa, ito ang sabi niya, don't interpret the Bible in literal way. It should In be its literal way. opinionated. Bahala daw, By own. preference nila kung paano nila ipaliliwanag. Ikatlo, alam mo sabi niya, meron pala daw talagang ibinubukod ang Diyos sa mataas at mababa. Oh. Ito yung tinatawag na postmodern Catholic na nakausap ko. Sabi ko, paano ka po yung inyong kongregasyon? Pinapayagan ba kayo ng board ninyo? Sabi niya, hati-hati din kami. You see, mga kapatid, so tayo pa kaya na bayan ng Diyos kung magkaroon ng mga ganitong Mahati. bagong theory, bagong Oo. kaisipan? Sister Sharon? Mahati talaga tayo, no? Kasi parang ako, I had a lot of friends also before na they were very faithful in the church, but then when they joined this kind of, worships, Yes. as they called worship, kasi we have false worship talaga naman. Yes, we have the false worship. Diba? It's not because only Catholic. False Because- revival. Oh, the Yeah. false revival, the false reformation. Kasi sabi, pag-usapan na naman ng father ko ito last time, yung false revival and false reformation, no? Nakala nila tama yung revival. Pero paano natin malalaman na mali rin pala yung revival? Ayun. Na ibibigay sa kanila mga ministers na they would, yung sabi false, everything is false, na parang hindi talaga tama kasi pero lahat naman sila ay blinded na. Lahat sila ngayon ay magkakasama na niniwala na tama yung false revival. Diba? Paano rin ba natin nalalaman na ang worship ngayon ay false worship and false revival worship na rin? Kasi they're claiming na false worship na parang minsan, alam mo yung tayo kasi parang more on convenient. Yes. Diba? Parang kung saan tayo mas merong convenient, feeling natin mas gusto ko to. Kasi parang ngayon, parang pagandahan papugian ng speaker. Diba? Parang pagalingan ng speaker ngayon, ng mga, kahit sa mga nananampalataya natin, ng yung mga nag-share ng everlasting gospel, may natin pagalingan talaga. At paramihan ng likes and followers. Tama rin ba? Kasi parang it could also give yung sa mga followers natin na minsan sobra tayong panatiko sa isang mga ngaral. Yes. Nakala natin very subtle. Kuya Benny sa akin kasi parang very subtle. Fanaticism speaker. yan Oo. Pag yung very subtle na parang walang right and wrong, parang masarap pakinggan. Masarap pakinggan na parang puro lang love, puro lang blessing. Parang church without a wall. Yes, so parang walang when it comes to standard, walang dapat na ganun kasi mabigat pakinggan. So it's also compromising. Sabi mo, Kuya Benny, no, from urban ministry, it's also worship kasi We don't attack Yes, this worship kind din of kasi yan worship. Oh. But we are trying to tell na there are false worship talaga when it comes to these churches. Kasi kung merong false, merong true. Yes. So they always what we call yung pagkakaiba or what we call na pagdaraya pagdating sa loob ng pagsamba. Yes. Alam mo, may isa pang talata, Sister Shia, na naalaala ko. As far as dinidiscuss natin ang lugar, ang pamamaraan, ang kahalagahan ng Sabat, pagkakilala sa Diyos, yung fellowship sa kapwa, kung papaano katanggap-tanggap sa Panginoon. May isang talata akong nakita, palibasa kahit ito'y matandang kasaysayan na,
pero in application ay kamang-kama sa panahon natin ngayon. Dito sa Ezekiel 22 verse 26, ito ang ating mababasa. Pakinggan natin ang magandang talata. Ezekiel 22 verse 26. Sabi rito, ang mga saserdote, kumbaga sa moderno, pastor, Opo. niyaon ay nagsisigawa ng pandadahas sa aking kautusan. Wala namang ibang kautusan, kasama 10 commandments. Opo. At nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila ay hindi nangagbigay o nangaglagay ng pagkakaiba sa banal At karaniwan. at sa karaniwan, o kanilamang pinagmuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis, at ikinubli, pasinin mo ito, at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat, at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Nalaala mo, Sister Sharon, yung panahon na pagkakahati ng bansang Israel Apo. after the kingdom of Solomon, si Haring Jeroboam, na noong siya ay pumasok bilang hari, sa kanyang pag-upo ay hindi na siya nakikinig sa mga traditional na payo Totoo. ng mga propeta. Kaya sabi sa kanya, Hari, saan ka pupunta? Hindi ka ba makikinig sa payo ng mga matatanda? Alam mo, sagot niya, dito ako sa payo ng mga kabataan. Oo. Sa mga young generation, no? Saan ka sasamba? Hindi ba nasa Jerusalem ang ating pagsamba? Alam mo, sabi ng Haring Jeroboam, ayokong sumamba dyan, maraming critics dyan. Dito ako sa gusto naming pagsamba. Hindi lugar ng sambahan, Sister Sharon. Kaya napaka-particular ng Diyos sa bagay na hindi lamang araw ng pagsamba. But the place kundi the alone, place. no? Kasi it's also what, sabi nga, no, ano ba yung mga bagay na banal na nilipastangan ng mga kabataang ito? Ano mga taong ito na nangangaral din naman, na nag-claim na silang may dala ng katotohanan. Ngunit sabi nga, no, sila ay lumapastangan Ayun. sa kanyang mga kautusan. Ganun din sa mga banal na bagay. Ganun din sa mga taong sumusunod sa kanya, di ba? Imagine niyo po kung gaano ka-particular ang ating Diyos sa tamang pagsamba. So ito sa also what we call enlightenment. Ano, kasi alam ko po, sa kung ang mga kabataan natin ay maliligaw, nakakalungkot din naman talaga, Kuya Benny. Oo naman. This is what we call redemptive. Ang pag-aaral po natin sa hapong ito ay pagbibigay din naman ng kaliwanagan, kasi tayo po ay nasa huling panahon na tayo ay sisiksikin at liligligin sa ating pananampatay. Ngunit paano nga ba tayo makastand sa katotohanan kung tayo mismo na may dala ng katotohanan ay nadadaya rin naman? And we are claiming, no, na tayo ay may revival and reformation. However, it is so sad kasi alam naman natin na kung saan ang paglapastangan ng isang mga ngaral sa salita ng ating Panginoon. Ngunit dahil nga po sa katigasan din naman kay Benny siguro ng tao, no, ng ulo, Oo, yun ng na rin yun pananampalataya, convenience, kasi sa panahon kasi Kultura natin, kasi, no? Popular. oo nga po, actually hindi na rin sa culture ngayon eh. Oo. Kasi kinakalimutan na rin natin ang kultura natin. Yes, yung diba? kultura Binibigay mismo. na rin natin yung bagong pangangaral, bagong mga paniniwala. Bagong Lahat theories, ng bago, oo. sa bagong theories kasi, tinatanggal na nila yung luma na. Sabi nga, old, ano na yan. There is no Hindi na- absolute truth. Oo, wala ng reference yan. Matagal na yan, natanggal na yan. Hello, nasa 21st century na tayo. So it's about convenience, no? It's about accepting what is more convenient to their beliefs, to their likes and dislikes. Diba? So ngayon nakikita natin yung we can see the differences pagdating sa mga ngaral ng tama at sa mga ngaral naman ng false revival and reformation. So Kuya Benny, ano pa yung pwede mo idagdag? Meron ba tayong 10 minuto? Kuya Joshua, may mga katanungan ba tayo? So, bago po tayo magpatuloy, comments? Ayan, sige po, magbabasa po muna kami ng comments. Okay. Baka ayan. Marvin Nangomakas, magandang hapon po kapatid, watching from Teguha, Lagpuyan, Zamboanga del Sur. Ayun, napakalayo naman. Si Sir Mirna, ayan, Paras, magandang hapon po. Ayan, ito po nakalagay kay Brother Alex Alvin. Ayan, so batiin ko po brother, no? Si Sir Nida Baltasar, ayan, magandang hapon po. Denise, ganun din po, Ingrid and Annie. Si Sir Annie, Esther, uy, ayan. Ayan, so si Kamenong, ayan, o nga po, ayan, patuloy niyo pong subaybayan yan. Ganun po, sabi po ni Brother Alex Alvin P. Aguirre, ang nakalungkot lamang ngayon ay kapwa mananapatay siyang gumagawa o nagtuturi ng igagugulo ng church. Para Kuya Bennett, ito rin ba ay nasusulat sa propesiya ng mga nasa loob din naman ang siyang mga ngaral ng mali? Oo. Kaya maraming madadaya rin naman kasi mismong galing sa loob, di ba? I mean, we don't trust
outside, but we trust the people inside. However, sabi nga ni brother, nakakalungkot kasi mismong sa loob. Ito rin ba ay nakasulat sa atin na isang mga paalala sa loob ng ating iglesia o sa loob ng ating katotohanan na may mga ngaral din naman ng mali mismo galing sa ating iglesia. Yes, alam mo, unang-una sa Biblia, may mga pahiwatig ang Diyos sa atin. Kasi, sabi ni Solomon, history repeat itself. Sabi ni Ellen White, ang nangyayari ngayon ng panahon nila, meron din ganun mga kapatid, mangyayaring muli. Kaya nga sumulat siya ng aklat na The Alpha and the Omega. Naku, interesting yun. Now, sa Biblia, may ganito tayo mababasa. Kapitulo 20, ang bersikulo ay 30. Pakinggan niyong mabuti. Acts 20, verse 30. Pakinggan natin. Ang sabi rito, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Ayan, Sister Sharon. Kasamahan talaga. Kasamahan din ninyo, ang sabi rito. Ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Pag sinabing alagad, may tagasunod. Discipleship din. O, delikado ito. So, natin naman sa about discipleship in the meron church. talaga, oo. Ngayon, si Ellen White, may sinulat. Ito'y mababasa natin sa Selected Messages, Volume 2, pahina 204. Alam mo, nakalagay doon, Sister Sharon, in Adventism. Nakalagay doon, sa gitna ng Adventism. Ang gawain ni Satanas ay papasok. Maglulunsad ang mga taong ito ng mga kakaiba at kahangahangang gawain sa ilalim ng programang Revival and Reformation. O, nakita mo? Isang revival. At ang pangunahing kanilang gagawin, ang mga haliging doktrina ng Adventista ay kanilang papalitan. Hindi lang yan, Sister Sharon, at sinabi pa ganito, maging ang pangingili ng Sabat na napakahalaga na tinuro ng Diyos sa iglesia ay unti-unting lalabagin. Oo nga. Kaya yun, Sister Sharon, yung sagot natin sa parte na yan. Totoo po na no, so Brother Alex, no, nakita po natin na nakalungkot talaga. Wala pong masaya sa ganitong uri ng pangyayari sa isang iglesia na tayong po lahat ay naghihintay sa muling pagparito ng ating pangunit. Bago pa nga siya dumating, Kuya Benit, ay talaga namang papasok naman ang mga aral na ito. Na kung saan sabi, discipleship, nakakalungkot, no? From the inside of the church, they will find also their own disciples. Magsisisunod din Di ba ba't ayaw nila kumuha sa labas? Parang yung mga, di ba, yung mga offshoot. O kaya naman yung mga reform. Alam mo, yung offshoot niya, Sister Sia, mabanggit ko lang ha, mas mabuti pa nga yan. Hindi ko sinasabing tama yon ha. At least identify mo sila na meron Offshoot silang sila. sinamahan. Pag sinabing offshoot, pag sinabing reform, may Adventist reform, may Isdarm, may Glory. At least alam mo na sila'y wala na. Pero alam mo yung mabigat, yung sinasabi ni Ellen White, mas mabigat ika na ito ay nasa loob ng inyong iglesia. O di po ba? Kasi sila lumabas na eh. Oo. Di ba? Pero ang reform din kasi kaya Benny, hinahanap nila sa loob din ng Adventist. Ay, meron Di ba? talaga. Yes. Kinukunin nila yung mga Adventist para maging kasama rin nila. Para magkasama Pero nakakalungkot talaga nito. Ito yung mga tao na pinagkakatiwalaan din sa loob ng iglesia. Kasi pag may power ka na, na-establish mo yung pangalan mo, yung kredibilidad mo, at talaga na pag lumabas ka, ay may sasama sa'yo. Di ba? At mga daling mga, kasi ito totoo lang din ng Kuya Benny, no? Isa rin ito nakakalungkot sa ating mga kapatid na lagi lang sa nakikinig. Pero hindi nagbabasa ng sulat ng Biblia at ng sulat ng Spirit of Prophecy. Nakikinig lang sila. Oo, Nadadaya may danger sila. ba sa pakikinig lamang, Kuya Benny? Yes, meron eh. Oo. Paano ba sa urban ministry, ano po sabi mo nga kayo, paano nadadahaya naman sa pakikinig lamang mga kapatid? Na yung very subtle na nakikinig ka rin lang, walang problema, in the comfort zone, paano kabilis ang isang taong makinig sa mali, at madaling madaya? Kung ang isang mga kagaya ni Kuya Benny, pogi, ayan. Pogi talaga naman na kung saan, hindi lang sa Pwede mga nang ngaral, kumain yan, ha? artistahin pa, hindi lang sa katotohanan madadaya, pero pati sa pagiging baka mapalitan sa Atineng, buti hindi naman. Ayan, so, ibig sabihin kasi, when they do Nagreklamo that, tuloy. sabi ni Atineng, hindi, wag namang mangyari. Kaya nga po lumabas, pero sabi mo nga, gaano ba sila kagaling sa pag-persuade, yung mental, yung sabi nga na, minomold ka muna, conditioning, ayan. Paano ba yung conditioning ng nasa labas? Nasa loob ka, pero feeling mo nasa labas ka. Kasi aral mo sa loob, pero ang aral mo pang labas, opo. Oo, kasi alam mo, Sister Sharon, meron silang kaakit-akit na ginagawa. Una, may Kaakit-akit talaga. ganitong approach eh.
yan pumasok na yan, todo alahas yan ha. Pag inalis mo sa kanila yan, parang sugat na may langib pa, masakit. Huwag mong ituturo ika na bawal ang jewelry. Ganyan. Ito yung mga kasamahan natin noon sa elite ministry. At higit sa lahat ika ng bagay na hindi pa nila kayang alisin, huwag mo munang ituro. Basta pag tinuro mo lang ika si Jesus, kandidato rin sa langit yan. No matter what. And do not adventize them, just evangelize them. Nakita mo yung salita na yun, Sister Sharon? Do not adventize them. Parang inalis mo na yung salitang Adventism eh. Just evangelize them, pasok evangelical. Alam mo, Sister Sharon, palagay ko ito paraan ng kaaway. Bakit? Alam mo, sabi ni Ellen White sa kanyang sulat sa Great Controversy, kapag in-extend na ng America Protestant ang kanyang kamay sa pagitan ng Gulf to Vatican, the Roman Catholic Church, ang doktrinang pagkakasunduan nila. Tandaan nyo mga kapatid, Sister Sharon, ginamit talaga yung salitang doctrine. Sila'y magsasanib to neutralize the Seventh-day Adventist. So, medyo makikita natin, ay ang tanong mo, papaano ba, bakit ba kaakit-akit? Kasi una muna tinitignan kung ano yung kailangan daw ng tao. Pero kumbaga parang binibaby mo yung tao. Kasi mga elite sila. Ngayon ikaw hindi ka elite, wala ka masyadong pang-elite. So maliit ka lang. Ang nangyayari parang maliit. Yes, parang nakikerry away ka sa pangangailangan niya muna ayon sa kung ano yung kailangan ng kultura. So yung katotohanan, Sister Sharon, talagang unti-unti na nawawala na talaga. So talagang mahirap. Kasi kung ikaw rin na nagtuturo doon, katalamig katotohanan, just to give way, and just to get them. Ano bang purpose talaga ito sa about money ba ito? Spiritual baptism ba ito? Meron bang napapabinyagan? At kung napabinyagan naman saan sila dinadala? Just wondering lang po, kasi parang naging tanong ko talaga to na parang kung ako lalabas ng iglesyang ito, doon ako sisimba, kung magiging ganito ako, sa elite ministry, or even ministry, tapos hindi ako nangangaral ng 10 Commandments, tapos may magpapabinyag. May binyag din ba? At ang tanong, saan sila dadalhin? Anong pangalan dala-dala nila as a banner, di ba? Kasi kung nasa labas na dapat nakalagay ba to Seventh-day Adventist Urban Ministry, o Seventh-day Adventist Elite Ministry, or bakit lagi nakakibat ng Seventh-day Adventist if they don't really naman believe about the 10 Commandments, especially the Sabbath day? Under the management of the Seventh-day Adventist Church na lehitimong simbahan. Kaya ginagamitan siyempre ng Seventh-day Adventist. Pero mga kapatid, hindi tayo against sa urban ministry, hindi tayo against sa anuman. Against tayo doon sa kung hindi ayon sa Biblia, hindi natin sinasamayon. Okay po. So maganda rin po. No? So napakaganda po na ating topic. Pero bigay ko po muna ito bago tayo magtapos. Ay may katanungan, Kuya Benny. Medyo sa sunod po mga kapatid, no? Siguro next week po, itutuloy po na ating mga magigating na mga ngaral ang pagpapatuloy sa 3 pabalita na anghel. So ngayon po sa hapong ito, ayan, kung may mga tanong pa rin po kayo, you can also give a comment in there. Kung na-experience po ito, ayan, wala po sanang masaktan. Ito po ay paliwanag at liwanag na dadalhin sa atin. Kasi ang katotohanan po hindi natutulog. Ano pang katotohanan na dapat nating spread like the 3 angels. We have to shout this message to all the world, in every tongue and nation, to every people. Nasa na po tayo, we cannot hide the truth. Kasi when we hide the truth, wala nang katotohanan. Yes. Sabi nga po ng tanong sa hapong ito, kung kayo po naman ay may gatong uri rin ng tanong, pwede na po ba magkasal kung may okay na po ang annulment? Bagay ko, Brother Datiles Ramon, ano po bang stand ng Seventh-day Adventist tungkol sa pagpapakasal kung naanal naman na? Nangalunya po yung babae. Naku, kaya naman, nakalungkot na ngalunya ang babae. Ito mga babae, ito po yung mga ngalunya. Ayan, so, next one, so Brother Ben, so sagot po natin. Oo, so ang tatakbo tayo sa sagot na yan, Sister Sharon, sa biblical sa legal. Opo, ayan, sige. So sa legal, hindi tayo eksperto. Opo. Pero sa biblical, hindi rin tayo eksperto. Kung ano lamang yung ating naabot na kaalaman. Sabi dito sa Mateo 5, kasi ang hirap sagutin kagad, pwede ba? Siguro sa mabilis na sagot, kung debate ito, yes, pwede, may remarry tayo. Maski sa church manual, may remarry tayo. Pero tika muna, bago tayo sumagot ng ganyan,
niyan, may himalalim na pagsusuri Annulment, dyan, opo, Sister sige. Sharon. Okay, basahin muna natin sa Bible ang Mateo 5:32. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Mateo 5:32. Ito mababasa natin. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na lang kung sa pangangalo niya o pakikiapid ang dahil, siya ang sa kanya ay magbibigay kadahilanan ng pangangalo niya at ang sinumang mag-asawa sa kanya. Kung maihiwalay na, siya ay nagkakasala ng pangangalo niya. Alam po ninyo, hindi dapat paghiwalayin ang mag-asawa. Ang mag-asawa, hindi dapat paghiwalayin ng, ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng barangay. Kasi yung barangay, nagpapahiwalay na rin ngayon eh. Pero ang legalidad, nagpapahiwalay sila. Now, ganito, maliban sa pangangalo niya. Kaya ang habol niya na comment, nangalo niya ang babae. Opo, nangalo niya. Be sure na innocent party ka. Oo, na walang... Sa Diyos lang kasi nakakaalam yan eh. Ngayon, may remarry ayon sa ating manual. Maging kay Ellen White, may payo siya. Paano, halimbawa, kung bata pa at katuwang sa gawain, hindi nyo na itatanong si Danny Shelton. Pasensya na, nasa publiko si tayo. Danny Shelton. Bagay, nasa public naman yan. Opo. Out of the blues, nakita mo, pagkatapos ng ilang araw, may iba na siya. Kasala. Kasi divorce naman. Pero sa pasimula, anong stand ng Adventist? Ang stand ng Adventist ito. Nasa aklat ng Mateo 19:8. Basahin natin. Ito ang stand ng Seventh-day Adventist from the Bible. Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa, dadapwat buhat sa pasimula, ay hindi gayon. Lumulugar lamang tayo sa konsilyo, sa batas, para maging lehitimo, para walang masyadong away. Masyado talaga no? Para ilagay sa maayos. Pero sa pasimula, hindi gayon. Kung ano sinabi ng Biblia, hindi ko mo tinanggap natin ng divorce, wala tayong magagawa. Hindi ibig sabihin, okay na maghiwalayan. Hindi po. Kasi sabi ng Biblia, kasi kahit sa pasimula, ay hindi gayon. So, yun po ang ating kalagayan. So, by choice ba ito? Kasi Yes. katigasan ng ulo eh. Katigasan so, it means ng ulo. na once you get remarried, or you want to divorce or annul and remarry again, so it's because of our katigasan ng ulo. Katigasan ng ulo. Kasi ang sabi nga, kasi una pa lang, di ba, mula nung pasimula, ay hindi gayon na kung saan hindi pwedeng iwan at maghiwalay ang pinagsama ng Diyos. Di ba? Imagine mo kung nag-remarry ka, naghiwalay ka ulit, 3 beses ka nagpakasal, pwede ba ito? Alam mo, Sister Sharon, may pagsusuri ang Diyos dyan eh. Halimbawa, sabihin mo, ako innocent party, sinangalo niya yung asawa ko. Tapos, sa punto o takbo ng buhay, ikaw rin pala, may kasalanan ka rin. Maaring lahat tayo sa harapan ng simbahan, may annulment tayo, malinis, pero ang Panginoon pa rin ang Nakakita, nagsusuri totoo. ng puso natin. Maaring sabihin lang natin legal because of legality, because of court. Opo. Sinabi natin legal at okay because of the experience na na-emote ka sa kanyang malungkot na karanasan. Ngunit sa dulo pa rin nun, no? Diyos pa rin ang susuri. Sa anumang sirkumstansya, mga pangyayari, tayo mga kapatid ay nakapikit. Nagsasalita lang tayo ayon sa kung ano yung perception natin. But inside, Diyos ang hahatid. Kasi we can justify. Yes, we Madali can kasi justify. ang Yes. justification, Yes. no, Kuya Ben, na parang kasi ito ginawa niya, kasi ito yung emotional stability, nasira, trust ko kasi nangalo niya siya, Pero kasi, di ba yung isang propeta, ano pa yung pangalan ng propeta na kung saan nagkaroon ng pangangalo niya ang kanyang asawa, napunta sa iba't ibang kasi, sa lalaki, Gomer, di ba? Di ba si Gomer? Parang sabi sa kanyang Diyos, kunin mo siya, dahil siya yung Si Hosea asawa, yan di ba? Hosea, saka Sa propeta, si Gomer, Hosea, imagine mo isang propeta, ang kanyang asawa, hindi lang isang beses, kundi maraming Paulit-ulit. beses at hindi isang lalaki. Marami. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mo siyang sukuan. Kunan mo siya. At ito rin pala ang ating Panginoon, no? Gaano man tayo ulit nagkakasala, ang ating Yes. Panginoon, ang ating husband, ay patuloy niya tayong Punong-puno ng kukunin. biyaya. Yes. So, gaano pa tayong bilang isang tao na hindi kaya nating tanggapin isang asawa na nagkasala. Doon naanal naman po kayo. Sa atin pong sa lahat, no, na parang sabi nga po ng mga kabataan kahapon sa lesson review, mahirap mag-divorce, mahirap mag-anal. Kasi Yes. parang, alam mo yung gampanin sa harapan ng Panginoon in the judgment day, walang justification. You can justify Yes. in the court. Exactly. You can say exactly na ganito ko kasi gusto natin eh. Di ba? Kasi kung nagkasala siya, imagine mo paano ka magpe-pledge, Kuya Benny. Limbawa na naghiwalay ka sa asawa mo, paano ka nag-pledge sa harapan ng Diyos? Kasi ang kasal ay isang
sacred matrimony. Di ba? Ito ay isang banal na bagay na hindi lamang kapag by convenience, kapag nasaktan ka emotionally, iwan mo na, pakasalan ka na. Ang hirap po, no? So, sa kultura rin kasi, Kuya Ben, like in the US, Yes, so because of Western culture. world kasi, Western world, they allow because of what we call law in human laws. Pero sa atin, as a standard, at alam po natin na katotohanan, sige po, ayan, sundin natin ang tama sa Biblia. But then we're not saying naman, it's still your choice. Sabi nga, no, dahil sa ating pagpili. And then, at the end of the day, it will be we will be facing judgment day. Tayo po yung haharap Tayo kung paano. Mahirap din po, Kuya Benny, siguro sa ganitong uri ng mga in legal terms. Kasi sa legal, sige, pwede yan. Kasi ito naman, sabi naman ng Bible. However, bawal na mag-asawa, no? hindi rin pala nag-aasawa kapag nag-anal na. Oo. Kasi ano pa rin yan, ano? Ginagawa nilang sangkalan yung, anal na Opo. Kaya sila ay nagdi-decide na mag-asawa. Pero ang Panginoon ay may pasubali sa mga bagay na yan. Kaya ingat din po tayo. Akala kasi ng iba, pag anal na, walang problema. Alam Free mo, na. karaniwan, Sister Sharon, sabihin, remarry, alam mo, nagkakaproblema pa rin. Bakit? Kasi may napagdaanan Opo. Oo. Kaya yung hinaharap niya, nakakonect pa rin siya doon sa kanyang Pastor. experience. Kaya yung problema, still nandun pa rin. Ayan. So maraming salamat po. Ayan. So Kuya Alex, kung kayo rin po ay nagugulianan at tayo po ay mananalangin tungkol dyan upang magbigay din naman ng kalinawagan po sa inyo. Ano po sa ating manaykinig. Ako po ay wala pa rin namang asawa at hindi ko pa naman balak mag-anal at mag-divorce. So yun po. So hindi ko masabi pero siguro po ako naman Kuya Benny, no, hanggat kayang patawarin, hanggat till death do us part kasi Yes. mahirap mag-pledge sa Panginoon. Sabi ng mga kabataan kapon, kung hindi mo kayang pakasalan at hindi ka sigurado, wag mong pakakasalan. At the end of the day, tapos mag-aanal ka lang, magde-divorce ka lang, sabi nga nila ay isang sagrado ang pinapasok nating relasyon pagdating sa pagpapakasalan. No po. Kaya ako, Sister Sharon, hindi na talaga ako mag-aasawa. Kasi may asawa na ako. Opo, wag na Kuya Benny. Sabi mo nga, harapin mo yan sa ating Panginoon in the future. Sabi naman, sa langit wala na mo rin pag-aasawa. Kat 10 asawa mo, sino daw asawa mo sa langit? Ang sagot ng Panginoon ay, wala. Sino nga naman? Wala. Mag-aagawan kung nakalima. Oo, kung 5, 3, 4. Isa ka. Una kong asawa yan, dapat ako nandyan. Hindi ko, buti na lang sa langit ay walang ganun. Yes. So ngayon po sa hapon ito, kami po ay nagagalak muli. Ayan, at tayo po ay dumako na sa tamang oras. At napakadilim na rin po sa labas. Kayo po ay stay safe po. At ngayon po sa hapon na nagpapasalamat po kami muli. Sa inyong paikisama sa amin. Kung may matanong po kayo, wala na po ba, Tiliona? Ayan, wala na, may 3 pa. Sige po, babasahin namin ni Kuya Benny po. Tapos sasagutin po. Tignan na po natin kung kaya pa naman. Uwi na ba kayo? Ayan, sige po, ayan. O nga, no, ayan, sige po. Medyo nasagot na rin po ito. Pero Kuya Benny, no, ang tanong po, no, paano po natin sila may kilala naloob na din sila na iglesia? Minda Arienda. Tama naman, no? Paano sila may kilala? Di ba? Alam mo, nasa Biblia rin kanina pinag-aralan natin yung first angel's message. Nakita natin, kapag ka sila ay taliwas sa pamunahing aral ng unang sinugong anghel. Tandaan natin, Sister Sharon, fear God, commandments of God. Opo. The judgment has come. Kapag wala na sila dito, tinatanggihan na nila mga aral na ito. Iba na ito. Ano pa? Give glory to Him. Yung aral tungkol sa kalusugan kapag hindi na sila sumasang-ayon dito. At sinasabi nila, Sister Sharon, mga liberal, ang tawag dito? No, not liberal. Kayo ay mga legalistic. Napapansin mo yung salitang yan? Opo. Legalistic kayo, itong mga health lecturer Oo, naranasan legalism. natin yan Pagka ganyan. At pagdating sa araw ng Sabat, Okay yung na worship yan. God, medyo iba na yung aral, kagaya ng tinatalakay namin. Makikita nyo yung mga kapatid. At sundan lamang ninyo yung mga susunod pang lecture. Saka yung mga nakaraan sa Sister Minda. Opo. Sa mga bagay na karaniwang nakikita natin, paano sila makikilala. Ito sabi ni Ellen White, hindi mahirap makilala
ang kamaliang napasok sa iglesia, lalo na kung tayo'y nag-aaral ng Biblia at propesiya. That is the challenge. Amen. Opo, Mag-aaral totoo. tayo. Mag-aaral po tayo. Maraming salamat, Pastor Minda. Next po, ayun, may isa pang tanong. Ayan, mabilis po nasasagot ni Kuya Benny, kaya okay lang po. Ayan. Mahaba pala. Tanong, Brother by return, ilan po ba ang nabanggit na mayaman sa Biblia sa panahon ni Kristo? Ilan daw? Ilan po sa mayaman na itaw sumunod sa ating Panginoon nung nangaral ang ating Panginoon sa 5,000 tao na hindi sa loob ng sinagoga? Ito po ba ay mayaman? Mali po ba ang sinasabi nating Panginoon na mahirap pumasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos? Ito rin mga tanong minsan, no? Amen. So, tanong po ba yan Kuya Ben? Ayan. Alam mo, pag sinagot natin yan, Sige, tutungo next tayo sa Sabbath. sermon. Ano? Oo, kasi po. Oo. Ay, next Sunday pala. Oo, di ba, no? Makikita natin na yung mga katanungan na yan, maraming mayaman sa Biblia. Si Job, Opo. si Nubok, di ba? Si Moses, Sino pa? Si Abraham. Abraham, Opo. si Jacob, mayayaman po yan. Si Moses din. Oo, si Moses din, mayayaman po yan. Sa Biblia, opo, maaaring sabihin natin sa bagong tipan, merong ding mga maliligtas na mga mayayaman, kahit sa panahon ngayon. Opo, opo. Oh, na ang kanilang kayamanan ay ibinigay, Ginagamit. sa pinakamabuti. Bagaman sinabi ni Kristo na yung salitang mahirap makapasok ang isang mayaman sa langit, no? Baga ang pangarawang kamelyo. Kamelyo. So ipinapahayag dyan, iba kasi ang tukso kapag ka ang kayamanan ay taglay ng Nauna, tao. totoo. Kaya lahat tayo ay sasang-ayon sa puntong ito na mapanganib sa tao ang isang mayaman. Kung yan. Hindi naman general na sinasabi lahat ng mayaman. Hindi Sinong makapasok. mayaman? Partikular, ang sabi ni Kristo, ang mga mayamang hindi kayang ibigay ang kanilang tangkilik para sa Panginoon. Oo, sa ganyang gawain. Yes. Sabi nga ng Panginoon, di ba, sa isang mayamang kabataan, paano ako susunod sa iyo? Sabi ng Panginoon sa kanya ay, umuwi ka at ano daw? Ipagbili mo ang ang iyong lahat ng ari-arian. iyong ayun nga po, mga ari-arian at ipano daw? Itulong, ipamigay Itulong at sa sumunod ka mahirap. sa akin. So it is a struggle of being rich. But not everybody naman. Ano, kasi talagang totoo pong maraming mayaman. Sa huling panahon din naman na talagang gagawa at gagamit na pa sa ministry. Yes. At ang tanong nga niya kung ang 5,000 bang ito ay mga mahirap, hindi po natin masabi kasi it's a Yes. multitude. Di ba? So lahat ng mga nais makinig kay Kristo at nauhaw sa Kanya ay ano po, kasi wala nang pong record. Mahirap sagutin to Kuya Benny na wala namang record kung sino sila, yun yung status sila Yes. Oo. sa community. So hindi po natin to. Pero then, I believe po ito po ay the multitude at napakarami po nila mahirap, mayaman, bata. Kasi may bata. Bata, matanda, lahat ng nais makinig kay Kristo ay maaring sumunod kay Kristo. Yun Yes. po. So meron pa po ba? So next week po, mapalawigin po yun na Kuya Benny. Yes, oo. And ano po ngayon po, Pero ay sana wala- sumama ka uli. Sana naman, Oo. gumasok yung pagkakataon. Parang ginanahan ako eh. Parang gusto ko hanggang mamaya pang gabi. Oo nga po, sayang may oras Kaya pa lang po. oras na. Ayan, so maraming salamat po sa hapon ito sa pagsubaybay kay Benny. Nais mo rin magpasalamat bago po ikaw magbigay ng closing prayer. Opo, maraming salamat mga kapatid sa inyong lahat at patuloy ang ating dalanginan sa isa't isa. Suportahan po ninyo ang mga programa ng Pagsaing Papawid upang maging kabahagi po tayo ng paghahatid ng mabuting pabalita sa lahat ng mga tao. Amen. Pagpalain tayo ng Diyos. Ngayon tayo ay manalangin na. Mapagpalang Ama, salamat ng marami sa iyong mga kabutihan at ang iyong biyaya ay sapat sa amin. Tulad ng mga salitang aming tinalakay mula po sa iyo ay naging pakinabang mula sa iyong mga salita. Patnubayan niyo po ang lahat ng mga taong nakinig. Magamit namin ito sa ikapagbibigay luwalhati sa iyong banal na pangalan. Pagpalain mo ang bawat isang nakinabang ng mga espiritual na bagay na ito sa ikalalakas ng aming pananampalataya. Ama, patuloy po ninyong dalawin, pakinggan ang mga dalangin at daing ng inyong mga anak sa anumang kanilang kalagayan sa buhay, maging karamdaman at kalungkutan at mga pangangailangan. Lalo tigit ang pananampalataya ay lalo po ninyong pasiglahin bilang isang panibagong karanasan kay Kristo na ang ilaw na nasa amin ay magliwanag na gayon. Ama, pagpalain niyo kaming sama-sama. Ingatan ng bawat isa sa amin. Maranasan namin ang patuloy na gabay ng Banal na Espiritu sa buong katotohanan. Sapagkat hinihiling namin alang-alang po sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad
Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis